Ah! Ganun pa yung sa kasalukuyan ko, hindi yung era na pang sa kasalukuyan. Teka, isa pa. Balikan natin. Yeah! Sa kasalukuyan, what's up guys? At welcome na naman dahil... Grabe. Welcome na naman. Hindi welcome na naman guys, sorry. Dahil una sa lahat, hindi na naman ako naging consistent sa pag-upload ko. I have no better reason of saying why. Pero ang masasabi ko lang is, nagpaka-busy ako. I've worked hard. Kala nyo siguro, mamimiss ko yung 365, no? Hindi ko mamimiss yun, guys, kasi pag mga ganong, alam nyo mga pasado alas 11, 12, ibig sabihin nag-edit pa ako, pero ma-upload siya malamang sa malamang madaling araw. Kaya, posibleng mamiss ko ang 365, mahal ko 365 eh, puso ko ang 365. Tsaka grind ko yan. Anyways, sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the... Hindi pa sure si Gag. Sama. Kapag ayos na ako, toothbrush and everything, so I'm all good. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Pag sinasabi ko yung 365, iniisip ko lagi yung papasok na intro na, alam mo yung intro natin. Pero today is Tuesday. Never ako nag-upload ng advance. Once lang siguro, pero alam mo yun, wala, ganun talaga eh. Kasi yung pinaka-core ng vlog is, yun talaga nangyayari araw-araw. And pagkagising ko, nagulat ako, napakaraming nag-comment sa vlog ho natin. At umakyat agad yung views, which is very fascinating given na 41 minutes yung vlog natin, guys. Well, talagang masaya ako na mas na-overjoy ako sa vlog kahapon dahil nag-shoot kasi ako ng simpleng content lang na unboxing. Turns out, it could be a vlog. Magbasa tayo ng comments. Una sa lahat, shoutout na agad tayo. Teka ha. Galing naman ng mga nanonood. Sila yung mga regular na nag-comment. Grabe guys. Honestly, I'm so happy na nag-comment kayo guys. Kung nakarating man kayo sa part ng video na to, alam nyo na kung ano ang pinapadala ko sa inyo. Nothing but blessing and abundance. At sa nanonood ng 365, alam nyo na rin na totoo ang grind nyo sa buhay at may time pa kayo na manood ng vlog ko. Pero really thankful for you guys. Basahin natin lahat ng comments. Dami oh. Para sa akin marami na to eh. ito. 8 hours ago from @popztv9061. Present idol. Hala, akala ko walang upload, muntik na akong makatulog. O, di ba? Comment na naman si Lency Mark Arsenal ay iba man. Syempre, Arjan Santana o ilaw, ika nga niya. Uy, regular na nanonood to si Sir Franz Joseph 3623. Last na comment na sir, salamat ng marami sa pag-share mo sa lighting astig. At Roddyboy TV, worth it yung paghintay. May natutunan ako sa lighting setup. Anyway, grabe parang kay drama. Grabe guys, thank you Uy, nag-reply si Atro in Thailand. Salamat sa response. Balik ka lang dito sa Thailand. Shoot tayo. 365 mo dito. Sige, I'll take note about the mic and full frame camera. More power sa 365. Grabe guys, I'm really nakakataba ng puso na nanonood kayo ng 365. Kasi yun nga, ito yung grind natin. Ito yung may share natin sa inyo. Alam nyo honestly, the more na nagko-comment kayo at the more na... Nasa may cellphone ko? The more na nagko-comment ang mga tao, lalo ako nagkakaroon ng idea sa mga content na gagawin natin. Kasi ayun, ganoon naman talaga eh. Hinang style. May nag-comment. Actually, hanapin natin siya. It's I think sa YouTube din siya nag-comment. Hindi ko sure kung sa TikTok ha. Wait lang guys. Ito. May nag-comment sa previous video ng usapang vlogging setup. Si John Iram. Tama ba? Hi bro, I've been watching your vlog. Ako meron na akong Mark II, iPhone 16 Pro Max at Action 5 Pro. Pero ang problem ko, medyo mahihain ako magsalita sa harap ng cam na yan ang probs ko.
Pero mahilig ako gumawa ng vlog. Mas okay sana kung salita na lang ako sa mga vlog ko kasi mahirap maglagay ng text sa vlog ko. Keep it up. Okay. So, isa to sa mga bagay na dapat yung tandaan bilang isang vlogger at bilang isang content creator. Part of your body, part of your system is dapat hindi na kayo mahiya. Pero, Martian ito yung honest din na mga bagay about sa vlogging. Siguro sa first, siguro sa first 10 vlogs mo, talagang magiging mahihain ka magsalita. As in, publicly, isa pa rin yun sa kahit hanggang ngayon. Isa sa mga bagay na kailangan kong ma-overcome given na ang tagal ko na rin nag-vlog. But kayo or ikaw, sa first 10 vlogs mo, wala talaga. Magiging mahihain ka talaga. Pwede kang mag-start sa voiceover. Pwede ka rin mag-start sa dahan-dahang pasingit-singit sa camera like intro, and then video na, and then outro, hanggang sa masanay ka na. Ako talagang sinanay ko yung sarili kong magsalita sa harapan ng camera. Kasi mindset mo dapat wala kang pake. Kasi ngayon pa lang naman sa umpisa, wala pang nanonood ng vlog mo. Kaya dapat walang yaka. Dapat ngayon pa lang, sa umpisa pa lang ng first 10 vlogs mo, wala namang manonood niyan. It's either ka mag-anak, kaibigan, 10 views, 20 views, 50 views. Dapat walang hiya ka. Kasi, sa first 10 vlogs mo, iisipin mo yung sarili mo. Which is hindi dapat kung, iisipin mo, ay, nakakahiya ba ako, cringe ba ako, ganito ba ako. Sa first 10, 20 vlogs mo, cringe ka talaga. At nakakahiya. Or, nandun yun eh. Pero dapat, isanayin mo yung sarili mo na mag-vlog araw-araw. My best recommendation would be daily vlogging. The first time na naging batak akong magsalita sa camera, alam ko yung tutok, alam ko kung saan magsasalita, is when nag-daily vlog ako for 15 days straight. Para lang sanayin yung sarili kong magsalita. Hanggang sa that way, alam mo na rin kung paano yung magiging daloy ng kwento ng isang vlog. Alam mo na kung paano dadalhin yung sarili mo. Sa umpisa talaga, oo guys, sa mga iba rin dyan, hindi lang kay Sir na John na Yam Adventure. Para sa akin, checking out your channel ang maganda yung channel mo. Nasa ibang bansa ka. I think okay lang na sa umpisa talaga mahiya ka, pero sooner or later you're going to have to show yourself. Wag mong isipin na ang gusto ng mga tao yung hindi ako nakikita. Ba't kapag gumawa ng channel, di ba? Para sa akin, deserve mo yan, channel mo yan, personal, endeavor mo yan, personal journey mo yan. Kaya kung feeling mo, kailangan mong magsalita, kailangan mong pakita, I think that would be your best move. Hindi okay na hindi mo ipapakita yung sarili mo. Bakit? Kasi may nagsabi sa'yo, wag mo na lang ipakita yung sarili mo, ipakita mo na lang ginagawa mo. No bro, vlogger ka, full-fledged vlogger ka. Para sa akin, ang totoong vlogging is yung pinapakita mo yung sarili mo. Kaya nga vlog eh. Video log ng buhay mo. Yun yung vlogging para sa akin. Hindi dapat natin kinahihiya kung vlogger tayo. Hindi dapat tayo mahiya na, bit-bit mo yung camera na nasa public ka, nakatutok ka. Well, ako ginagawa ko na siya. Wala na akong pakialam. Yun na yung naging mentality ko. Kasi wala namang nanonood eh. Hindi naman million yung nanonood. Exclusive 100 Martians lang ho ang nanonood ng vlog na. Kumbaga parang VIP lang po yung nanonood ng vlog ko. 100 people to the max na VIP. Exclusive for 100 people lang yung vlog. Kaya kung umabot man ng 200 or 300, alam nyo guys, kung nakaabot kayo sa part na to, una sa lahat, I'm wishing you nothing but blessing and abundance. Pero kung bago kang viewer, huwag ka na mag-subscribe kasi okay lang naman. Enough na yung 50k subs, enough na yung 52,400 subscribers, enough na yung wag na natin dagdagan para safe na safe tayo. Kasi pag dumating sa 100, patay. Diba? Dumating tayo ng 100, lagot tayo. Kung ano-ano na naman mangyayari sa channel natin. Pero, yun nga. Tandaan nyo guys. Life is simple. Mag-vlog kayo. Kung nag-vlog kayo, huwag kayong mahiya. Kung feeling nyo, style nyo yung hindi nyo ipapakita yung mukha nyo, pwede naman. Pero, kung akong tatanungin, mundo mo yan, channel mo yan. So, I think deserve mo ipakita yung sarili mo kung ano nangyayari sa'yo. Siyempre kapag video mo rin kasi yung sarili mo, makikita mo yung progress ng itsura mo
from when you started to now. Honestly, nakakatawa pag tinignan niyo yung unang-una kong vlog. Kung may time kayo after ng video na to, go watch my first ever vlog. Which is yung, ilalagay ko siguro yun sa dulo ng video natin pag natapos. Ang title ng video is Rip Marco 2017. Kaya yung itsura ko doon, grabe. Grabe talaga. Hindi mo maintindihan. Nagpagupit pa, nagpa-nails pa. Ewan ko sino yung nagpa-nails. Ewan ko ano yun. Ako ba yun? Oo, ako ata yun. Grabe. Grabe yung mga first few vlogs ko nun. Pero itong kung papanoorin nyo itong first vlog ko, actually, ang ginawa kong style, marami akong na-vlog, pero hindi ko pinablish. Pinablish ko lang dun na sa medyo confident na ako. Kasi parang hindi ako sure eh. Parang, alam mo yun, nagsanay talaga ako magsalita. Ewan ko nga kung dinilit ko eh. May unseen vlog ako. Teka, hanapin natin kung meron. Grabe, before, nung nag-vlog ako, parang hindi ko ang dami kong ang dami kong vlog na naka-unlist to. Dami. Bakit ang dami kong unlisted? Oo nga, ang dami kong unlisted. Oo, may mga tinanggal akong vlog. Yung mga in-unlist akong vlog. Pero alam niyo yung masaya? Yung pwede tayong magpanood sa inyo ng vlog ngayon na sobrang luma. Inisip ko kung i-edit ko ba. Inisip ko lang. Oh, ito nakita ko na. Unlisted to. So cringe. I-play ko lang mabilis. Okay. Gagamitin na ang transition. Shit. Okay. Sa kasalukuyan. Oh my goodness. Tayo ba ta? Yeah. Okay. Nope, wait lang guys, wait lang. Ngayong araw, try ko lang mag-try run ng content. No, but seriously, today, since nga, to cut this vlog as part of the drill na mag-15-day daily vlogging challenge ako, today I want to talk about opportunities, which is one that I feel like I failed today. So, as an individual... Etong opportunity na sinasabi ko dito sa vlog, hindi ko pa to dinisclose before. Pero yung opportunity na to kasi before, nagkaroon ako ng offer sa tito ko na maging editor sa US. Hindi maging editor specifically na pupunta sa US. Hindi pa nauuso yung mga outsourced editors way back then. So, ito pa lang yung mga first few opportunities na nakukuha ko. Itong era na to, 5 years ago, hindi pa ako ganun kagaling mag-edit. And hindi pa ako talaga nakakatikim ng industry standard na edit. Kaya nung binigyan din nila ako ng footage nun na i-edit, which is, I think, binigyan nila ako ng parang Arnis video na kinuhanan gamit yung drone pero handheld, na hinandheld yung drone. Tapos ito lang yung clips, isa lang yung angle na matagal. Nag-expect sila na mag-i-edit ko yun ng sobrang maganda. Wala silang peg, gawin ko lang doon yung gagawin ko. So, ginawa ko yung gagawin ko, but then hindi nagustuhan. Pero kasi, that time, ang nakikita ko dun sa nangyari na yun is, hindi ko naman yung shots, which is, I think, my strongest point is, kapag kuha ko, kaya kong i-edit ng maganda. Ng talagang masasabi kong 100% may confidence ako. Pero kapag kuha ng iba, tapos yung kuha pa is tagilid, hindi ko na yun kaya. Kumbaga parang, lalo na ngayon, golden rule ko, kapag kuha ng iba, sorry, autopass, hindi ko i-edit yan. Unless, pag na-preview ko yung kuha is okay, may mabubuo ako. Goods. Pero kapag tabingi yung kuha, na parang regular na tao ang kumuha, wala, negative ako dun. So, panoorin na ulit natin. Or siguro, let's say, as a young adult, kapag nag-resign ka, magkakaroon ng opportunities to grow, find a new job, maybe learn a new skill while habang may free time ka. But that's not my case. Gusto ko i-point out, maybe then as a young adult, those people na 5 years ago. Pag may dumating na opportunity. Sidecar!
Ba, ang setup ko pa yan, Canon M50. God, Yan na yung Canon ko nun, medyo asensado na slight. sabi nila just do it. So I just decided to pick up my camera today and just start vlogging, you know, and kung ano naisip ko. Hina naman ang audio ko. Today is about opportunities. That's Transition ko galing pa sa wave, ano, kung saan. Oh, diba, sidecar pa, oh. Baby bus pa. 20 pesos pa pamasahe nun. 5 years ago, guys. Hindi mo akalain na 5 years ago yun yung Ako hindi ko akalain yun yung buhay ko. Damn. Really brings back memories. Kaya sinasabi ko sa inyo na huwag kayong mahiya mag-vlog at ipakita yung mukha nyo. Kasi that way, katulad nito, nagkaroon ako ng onting emotions na, man, my life back then was different, super different to my life now. And that version of me na pinanood natin 5 years ago would be very, very proud and would be happy kung malalaman niya na mapupunta tayo dito ngayon. Na ito yung buhay natin ngayon. Vlogging isn't just about the fame, isn't just about the income. It's also about the memory, the timeline. It's an open diary. It's basically a life you can look back to. Yan yung isa sa mga common things me and John have. Is nakikita namin yung vlogging as something na we can look back to watch and just be happy. Just remember and reminisce, you know, because life is really different way back then compared to now. Pero alam niyo, move forward na tayo sa mga kaganapan. Ay shit, di ko pala na-adjust yung mic ko, baka mamaya sobrang lakas. Kaya pala pumipitik yung audio ng sobra-sobra, Martian, sorry ah. Eto guys, meron pa ako nakita. Pero magkakape muna nga ako, wait lang ha. Wait lang, magkakape lang ako. Kukuha lang ako ng kape. Oh, teka lang. Akala nyo siguro may sequence na wala. Pero alam nyo, bago natin i-play ito, kasi may learnings kasi guys. From watching our super duper old and previous stuff, I think may mga mapipick up kayo na lesson along the way. Pero parang alam nyo yun, watching this, parang gusto ko ibalik yung soundtrack na yun. Parang yun yung happiest vibe na naramdaman ko na, ewan ko, yung kapayatan na ganyan, hindi natin mababalik yan. Kasi ayoko maging ganyang kapayat. Gusto ko medyo, alam mo yun, may chest, may yun nga lang, baburn natin yung sa gitna. Pero ayoko na maging ganyang kapayat. Unless siguro tumanda ako ng mga nasa 50s or 40s. Magpapapayat ako ng ganyang kapayat ulit. Babalik ako ng 50-65 kilos. Yun. Pero partly masaya na papanoorin natin to. Partly sa akin nakaka-frustrate kasi may kita ko na sobrang payat ko. Pero kasi mga panahon na to, kita nyo naman, panoorin natin. Ang title ng vlog na to, Casting Call and Catching Up. Panoorin natin, pero wait lang. Okay, so eto na, start natin panoorin. Ito, alam ko may mga mapipick up kayo na onting mga bagay dito sa mga nag-start dyan mag-vlog, nagbabalak mag-vlog. I-analyze natin yung previous, isa sa mga sinaunang vlogs ko pa to. 15 minutes. And currently at 158 views. 6 years ago. Sa kasalukuyan, what's up? Ang payat! Grabe oh, pangampanga oh, parang gago. At ang tagal ko hindi nag-upload at walang maramdam dahil naman ako ng dahilan. Pucha. It brings back so much memories. Tsaka call center agent pa ako nito. Ito yung era na yun na nag-i-start pa akong, alam mo yun, pinipilit ko pang tumagos, pinipilit ko pang makawala. Pinipilit ko na nito makawala na sa sistema, alam mo yun. Naging busy na naman ako, yun lang. Pero, yung araw, balita ako may discount daw sa Jayco. So, mamaya na akong kakwenta. Tingnan muna natin kung ano meron. Wait, may discount sa Jayco? Puyat ako? Hindi natin alam. Wow!
Very vloggerish. Napaka-vlogger. Oh, siya. Pipila ako ng ganun kahaba. Tanga ka. Hindi ako kaya na ganito kahaba yung pila. So wala akong choice. Actually, yung tawag dito para sa pagmamahal. Oh, okay. O diba, nung time na to, medyo hindi na ako nahihiyang mag-vlog in public na ipakita yung ginagawa ko. Pero tingnan niyo yung shots ko, mga Casey Neistat, Will Dasovich inspired pa. Thank you, kuya. Salamat. So sa ngayon guys, bakit hindi ako nakapag-upload ng isang linggo sa mga interesado pang manood? Dahil naging busy ako, dahil may bago na naman akong racket at may bago na naman akong client na dumating. So kailangan ko humataw. Para sa ikauunlad ng buhay natin, kailangan natin magpatuloy sa pag-racket, kailangan natin magpatuloy sa pag-shoot ng mga events. Kasi hindi na siya racket actually, ang tawag na doon is business. So kaya ako hindi ako nakapag-upload. At saka medyo may personal reason ako kung bakit. May personal reason ako ba't ako hindi nakapag-upload. Kasi sa totoo lang, nawalan ako ng inspiration para mag-vlog at gumawa ng video. Siguro dahil napagod ako kaka-upload. Sobrang nakakapagod pala kahit i-try mong sunod-sunod ka mag-upload kasi grabe yung pagod. Pero here you are now, to my past self, on your 56th upload, na walang reklamong pagod. Look at that jawline, bro. Damn. So i-explain ko pa further. Nawalan ako ng inspiration mag-vlog. Wait lang, guys. Pinost ko eh. Sige, wait lang. May nag-chat kasi sa akin. JG Superstore. At hindi ko lang kung bakit. Hindi ko naman ba't ako nawalan ng gana mag-edit, may mag-upload. Minsan, alam mo yun, kailangan lang natin ng isang week. Typical na kailangan natin ng rest para sa kaka-upload, kakagawa ng mga ganitong klaseng video. Kasi minsan nakakabaliw mag-edit. Alam mo yun, kailangan may balance yung time mo, lalo na kung nagtatrabaho ka. Medyo napaisip ako kung ano yung purpose ko sa paggawa ng mga ganitong video. Gusto ko ma-imply maigi na syempre hindi lang ako nag-vlog just to give people updates, diba? I'm doing this because it's fun. Kahit na pinapractice ko yung sarili ko na ganito, na magsalita in public. Dahil nga, iba yung feeling ko pa nag-vlog in public. Sakto pala. Hindi ko alam yung context ng vlog na to, pero sinabi ko dito na nagpa-practice ako mag-vlog in public. I used to be that guy na nagko-commute, pauwi galing trabaho. Pero I'm a really different person now. Hindi ba yung tingin sa'yo kapag ganito nagre-record ka, like right now, looking at people staring, it's weird. Some people try not to stare, some people stare. I can talk here for as long as I want, pero syempre kailangan natin umuwi. Ang putya, yung luma akong kwarto. Grabe. Pinakita ko to sa vlog. Grabe. Grabe, guys. Wait pa yan, oh. Alam nyo, Martians, yung sombrero na yan, nawala ko yan. Kasi, nung pauwi ako ata galing sa girlfriend ko noon, nakatulog ako sa biyahe. Lagi kasi ako nakakatulog sa biyahe before. Dahil nga, gawa ng night shift yung katawan ko. Talagang lahat ng opportunity matigil yung katawan ko sa isang tabi, makakatulog talaga ako. Nawala, yung sombrero na yan. Regalo niya sa akin. Sa kasalukuyan, what's up guys? At welcome na naman dahil What the absolute fuck? Ganun pa yung sa kasalukuyan ko, hindi yung era na parang sa kasalukuyan. Teka, isa pa. Balikan natin.
Yeah! Sa kasalukuyan, what's up guys? At welcome na naman dahil... Grabe. Welcome na naman. Hindi welcome na naman. Guys, sorry. Dahil una sa lahat, hindi na naman ako naging consistent sa pag-upload ko. I have no better reason of saying why. Pero masasabi ko lang is, nagpaka-busy ako. I've worked hard. Sinubukan kong alam mo yun, sineryoso kong buhay. Dinala ko lahat ng dapat ko dalhin. Ultimong problema, ultimong nararamdaman ko. Kinailangan ko ng tamang resistensya para harapin ang bawat araw na siklo ng buhay. Hindi, joke lang ako. I'm just kidding. Pero seryoso guys, hindi ako nakapag-upload recently and right now, I am very much overflowing with energy. Can you feel that? But seriously, yeah, today's gonna be Count another pa ng special day. Isa sa mga pinaka-hinihintay kong araw na ubod ng tagal bago nangyari mismo. You know, one of the greatest things in life, teka, nangangawit na ako. Wait, kailangan ko na umalis actually dahil late na ako. I'm always late. It's not a very great example to be late and right now. Grabe, parang ano? Parang may parang tunog makina yung electric pan. Couple secrets, maybe 5 clips. Pwede, try na. Yung lugsod na. Oh, come on. There you go. Okay, una dadaan mo na ng SM para bumili ng essentials. Wow, that's so ladylike. Kaya mo mag-magic with Puta Maggie ka, may Magic ads Sarap. pa. Oh, try mo na. I'm gonna go, Dad. Sa mga pinagtatawa pa ni Ito yung sinasabi ko sa inyo, gusto kong ibalik yung 700D ata to or M50 na nakakapag ganun ako. Pero ngayon kasi parang quality. Ano yan? vlog ka sa public. Please, yung mga tao talagang typical na pagtitinginan ka pag may dala kang camera. Alam mo, iba yung tingin nila sa'yo para kami sariling mundo. Pero yung, alam mo, yung totoong dapat mo lang gawin is dapat mo lang akong pakialam kapag nag-video ka. O diba? Hindi ko sinasadya to, Martians yung nagtanong sa atin about yun yan sa yung nag-comment sa video natin na about sa pag-vlog na nahihiya and whatnot, nasakto na itong vlog na yun yung topic ko. Hindi ko kabisado lahat ng vlogs ko, hindi ako vain, pero apaka-coincidental nang nangyari. Ito yung universe working its way around our vlog, which is the 365. Okay, grabe guys Grabe guys, sobrang di ko yung na-expect na mapapahaba yung topic natin about sa vlogging in public. Pero ito, may share na naman ulit ako sa inyo na something. Well, kasi may in-order akong gear. Kaya talagang masasabi ko lang, no, yung project ko na to sa 27-28, documentary style siya. And I think ito yung first documentary style na kukuhanan ko for this year. So I'm really preparing myself para dito sa shoot na to. Dahil ako pa rin magmamando nito, may kasama tayong kumuha. Tapos, yun nga, yung in-order natin is ND filters na medyo high-end. Medyo lang, hindi pa high-end. Kasi, ang gusto ko talagang biling ND filters, Nisi. Buti na lang, si JG Superstore, open sila sa, alam yun, same day delivery. And I'm really happy. Doong bagal nila mag-reply sa akin sa Facebook. At sinabi ko sa kanila na sinendan nila ako ng collaboration form. Ewan ko kung anong next step, pero parang dead ma lang sila. Pero, ang pagkakatanda ko, ginaya nila yung isa sa mga famous memes ko na ginawa ko. Kasi, ewan ko bakit sa Facebook, guys. Sobrang effective na mga memes na ginagawa ko. Sobrang nakakatawa naman kasi talaga, relatable siya. Though itong daily vlog natin personal, pero ang alam ko mga nanonood ng 365, napaka-genuine ho ng mga tao at napakalupit. At yung mga taong nanonood ng 365 will receive more wealth this 2025. At kung nakarating kayo sa part ng video na to, alam nyo na, golden hour na, kakataas ko lang kumain. Well, kasi ngayon, ang ginawa ko is nag-edit ako at magpa-follow up pala ako sa client dahil hindi pa nagbabayad yung isa kong client pala. So, singilan time! Pero guys, masasabi ko lang din, no, nag-enjoy ako sa pag-share sa inyo ng personal experience about sa pag-vlog sa public. Yun na yun. Sana may na-pick up kayo dun na once you started vlogging, yun na yun. Once na itutok mo na yung mukha mo, yun na yun.
Once na, alam mo yun, once na gawin mo, ito na yun. Hindi naman porket nag-vlog ka for the first time at hindi mo nagustuhan once na ma-upload mo, hindi na siya maganda sa susunod na upload mo. Siyempre, kailangan mong gawin yan ng gawin hanggang masanay ka, hanggang gumaling ka, hanggang maging okay ka, hanggang, alam mo yun, maging okay ka na. Ganun lang yun. Hindi ka dapat mawalan ng confidence kung feeling mo ang baba ng views mo, feeling mo walang nanonood sa'yo. Kasi kung gagawin mo yan araw-araw, or linggo-linggo, or di mo man kaya mag-commit at least twice a week, every month, may results. Kung pasundot-sundot ka lang, wala talagang results yan. As in, lang yan. Once in a blue mo ng mangyaring opportunity sa'yo. But, dito sa channel na to, proven and tested na siya. Na once you do it every single day, there will be results. There will be much more genuine viewers. They're not just there for like a simple product review or just a giveaway or may pa-contest ka or alam mo yun, they're not just there. They're actually here as a Martian na manonood ng 365. Someone who's ready, someone who's able, someone who's open, and someone na willing matuto, willing makakuha ng advice. Pero, yun nga, excited ako. Dumating yung gear. Hinihintay ko lang yung gear ngayon. Nasa Lalamove na siya. On the way na siya actually. Big shoutout kay JG Superstore. Dahil binili ko to ng 100%, walang discount. At yun nga, nagpe-prepare ako sa documentary style filmmaking. So, after ko makuha yung product ngayon, testing natin, yung mga documentary style na angle. Well, most probably one angle pa lang muna. Kasi, yun nga, wala pa tayong second cam. So, I'm planning that hopefully next month or, kailangan makakuha na ako ng isa pang camera. Kasi, gusto kong magawa yung mga bagay na basta malulupit at masaya. At syempre, alam nyo yun, masaya ako na masaya kayo. Na napapasaya ko kayo. Na nagkakatuwaan tayo sa channel natin. Hindi ko na to channel nyo na rin to. Yeah, anyways, let's go na. Hintayin na natin. Muna ako dito. Muna ako pare. Muna ako dyan. Mag-uploadings muna ako ng unboxing, ng mga kailangan i-upload. Let's go. Low light test. De, joke lang. Wait lang. Okay, so ito yung i-demo ko sa inyo ngayon. Sobrang liwanag, di ba? Binili natin, wait lang, bagsak tayo. Kasi yung Sony A7S III may dual native eye. So, dalawa, which is 640 and 12,800. Yung sa ilaw sa likod, hindi ko masyado gusto yung tutok. Lipat natin to, wait lang. Di ba medyo overexposed pa. So, ang binili ko sa JG Superstore, dalawa. Kasi dalawa ang lente ko na may 85, which is ito ang binili ko. Ewan ko kung i-unboxing ko pa ba to. Parang hindi naman kailangan. So, Nano ND Slim Frame Multi-Layer Coating. Testingin natin. Testing tayo isa. So, kaya ako bumili ng dalawa kasi nga dalawa yung lente ko, 28 to 1. Bakit ko ba sinasabi? Wait lang. Okay, so eto siya. Papakita ko sa inyo yung ganap. Dito pa yung box ng Light Lemons. So, dalawa yung daily driver ko na lenses. Ito. Dalawa lang. Ito. And masasabi ko, Martians, na isa sa mga main problems ko is sobrang low quality na VND. May color casting siya. Ito yung ang ND filter ho. Shades yan. Tingnan niyo, dumidilim ako, 'di ba? Oh. Parang yung paningin ko magdidilim pag di ka nakahabol sa video, parte ng video na 'to. Pero ito may gamit ako CPL
para sa mga reflections and whatnot. Pero ito ang dalawang lenteng sobrang paborito kong gamitin. Well, masasabi ko ngayon na na-achieve ko na yung the perfect trio para sa akin. Pero kasi on a vlogging case, it's either isa lang ang bibitbitin ko sa kanila. Hindi ko sila bibitbitin pareho unless makabili ako ng A7C II perfect B-roll lens, perfect portrait lens. Para sa akin lang naman. It works so much. Dahil nga 35 1.2, sobrang perfect pair siya sa A7S III. 28 to 105 f2.8 na bago pa lang, kakalabas lang nito. And syempre, papartneran natin ng medyo okay na ND. Binili ko to sa halagang 3,290 pesos isa. Woo! Oh, may pa muna silang kasama. Hindi pa tama yung tuto ko sa likod, pero marami tayong pwede gawin dyan. Di ba? Diba, medyo powerful yung lighting. So overexposed pa ako. Actually plus 2.0 ako. Pero ito na siya. Sabi wala daw tong X. Nag-opt out pa rin ako sa KNF kasi medyo, alam mo yun, gamay ko na gamitin tong brand na to. So meron siyang polarizer at ND. Tama ba pagkakaintindi ko? O polarizer lang siya. Variable, ND32 and CPL. Huh. Pero walang nakalagay kung paano gagamitin yung ganun yung gamitin yung ND. Pero yung CPL, ewan ko, bakit NCPL ang ibig sabihin? Okay, so dalawa yung rotations niya. Tignan natin kung may vignette sa 10mm. Sadly, meron. Oh. Sadly, meron Martians. Kaya kailangan talaga dito siya. Ito talaga siya. CPL and VND. Yung CPL niya yung pinakaumiikot, yung VND yun nandito. Taray, oh. Looks good. Testing natin kung may color cast, pero sundan rin natin isa. Sayang, late na siya dumating. Dapat i-demo ko to sa umaga or sa tanghalin tapat. Kasi dun ko mas ma-explain sa inyo yung proper na paggamit niya or best way kung paano siya gamitin. Lalo na tong 35 1.2, ang sensitive ng mata nito. Lang. So, kompleto na siya. 'Di ba? Pang! All set, pero try natin to. Usually kasi may ganito ako. Ang tawag dito, promise nga. Sa mga hindi nakakaalam. Pero kung itatry natin tong sana walang vignette. Meron, unti lang. Pero pag yun, medyo pwede. For example, ito yan guys, di ba? Perfect shutter ako, 48 f2.8, pero 12,800 ISO. Pero twist ko siya pag ganito and damn. Pwede na. Yun nga lang, hindi ko na magagamit yung promised. Ang sakit sa dibdib. Unless wala, hindi siya nalalagyan ng promised. That hurts. Kasi yung promised yung pinaka bread and butter sa quality na, alam mo yun, na gusto kong ma-achieve na meron. Pero not bad, diba? At least ngayon, meron na tayong equal. Try natin dito sa 35. Try natin. Wait lang, cut muna tayo. Okay, so ito. 35, 1.2, 48 na shutter. Tapos ISO 640.
Puta natin ito. May mist din ako dito. Pero, once na i-twist ko yan, 2 to 5 stops. Nakalagay, no cross X shadow. Is it worth it? I think, yeah. Kasi tulad yan, may talking head tayo na pwede tayo mag-talking head ng maayos. Ng soft. Ang ganda talaga ng ano? Ng merong promise, tapos ND, tapos CPL. Perfect. So ito meron tong promise na 1/4. Meron siyang suot niya yung bago nating ND. Hindi siya nag-focus. At focus yung distance ba? Diba? Tingnan mo na, sobrang soft. Diba? Grabe. Kaya okay din naman siya. Gagamitin ko ba siya as shades sa tingin nyo? Tatanggalin ko na ba yung promised look for a 2025 look? Para sa akin, hindi ko sure. Kasi, though wala na yung problema na nagko-color cast siya, medyo nakatipid din ako kasi mahal mahal yung Nisi, nasa 12k din, dalawa yung plano kong bilhin, so baka pumalo pa ako ng 24k. So for the meantime, habang hindi pa natin afford lang natin is itong itong KNF concept na to. I think it's good. At saka given na dalawa na, kasi hindi ko pwedeng gawin na isa lang ang may ND. Ito yung ND ko bago ito. Ito binigay ito ng JG Superstore before. But ito all good to para sa akin. Yan. Oh, di ba? Not bad. Pero ayusin mo natin lighting situation natin. And i-keep natin yung filters. I-keep natin yung case ng dalawang ND na to. Yan. Ayun no, may onting vignette guys. Oh. Meron pa din. Unless mag-digital zoom ako. Pero wide pa rin eh. Pero ano masasabi nyo? CPL, tingnan natin kung magkano yung CPL. Ayun no. Ito yung CPL. Pansinin nyo ito. Tingnan nyo ah. Oh. Nawawala yung reflections ng slight. Ayun no. Tapos ito yung ND. Pag tinwist ko siya pag ganito, didilim. Parang yung paningin ko kapag hindi ka nag-subscribe. Pero okay lang naman. Okay lang. No problem. No biggies. So now we have the perfect exposure. 640 base ISO. Shutter speed 48. Ayun, lumalabas oh. Yung vignetting. Kaya hindi talaga ako pabor eh. Feeling ko for professional work ko lang gagamitin tong ND kasi nga mahal. Di natin siya pwedeng ipangharabas. Wait lang. Honestly, ngayon, hinahanap ko yung perfect ND filter para dito sa Laowa 10mm. Kasi, yun nga, siguro sa ibang type of vlogging lens, like yung 16-28 2.8 or na Sigma, Sony 16-25, 16-35, mag-work yun, yung ND na yun. Sobrang perfect nun. Tapos kukombohin mo ng mist. Talagang suabe. Pero kung yun nga sa Laowa 10mm, which is a rare vlogging setup, hindi ko alam kung anong gagawin kong ND kasi nire-research ko din para mai-recommend ko din sa iba. But yun nga, it's gonna be really good for interviews. That's what I feel, especially yung CPL part. Damn, CPL ka na, may ND ka pa, tas may mist ka pa. Oh my goodness, what more would I ask for? Combo ng mist na may CPL na may VND. Amazing. But right now meron pa tayong isang package na hinihintay dumating. Meron pa. Hindi ko lang alam kung kailan kasi nasa logistics pa oh my gosh. Nasa China pa pala. In transit from China. So far wala akong masabi kasi talagang wow siya. And ML100 by Nanlite FS300. Binenta ko na yung dalawang Godox SL60.
ang next setup for us is magdadagdag tayo ng dalawang 500 watts na non-light. Yun yung next project. Tapos, onting mga C-stand, and then, I think we're gonna be fully committed na talaga sa business na to. And then, next steps natin is paparenta natin siya. But for now, you know, what we have is actually everything I've ever dreamt of. Yung pinanood nating version ni Marco Mars kanina, yun yung Marco Mars na wala pang alam masyado, na nangangarap pa lang, na hindi niya alam na sa araw na darating yung pandemic at sisipagin niya, makakamit niya lahat ng pangarap niya. Alam niyo kung nakarating kayo sa part ng video na to, ito yung sign na makakamit niyo rin yung pangarap niyo. Makakamit niyo rin yung version niyo na mas okay, na happy, na contented, na talagang alam mo yun, palong-palong na sa buhay. Kaya I guess dito ko muna tatapusin yung vlog. Sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes at sending you nothing but blessing and abundance. And of course, more hair? more hair is coming your way. More wealth is coming your way. So, yeah. Peace out. All I see across the room, X marked on the spot. Everybody tryna zoom.